Lahat naman siguro gustong umupo, gustong manalo. Pero yung may nagdikdikta sa'yo, ang gandang pakinggan ng slogan na ito. Lahat naman siguro gustong umupo, gustong manalo. Pero yung may nagdikdikta sa'yo, may naguto sa'yo, tumakbo ka. Kaya dapat mong panindigan. Ito yung slogan ni Ms. Risa Hontiveros. Handa na akong maging Pangulo sa 2028. Kayo ba, mga kababayan, ma'am at sir, payag ba kayo na siya ang maging Pangulo sa darating na eleksyon 2028? Please comment down below. Masyadong maraming ini-endorso ang mga kabilang partido kalaban ng Duterte sa politika. Nandyan si Romualdez, ini-endorso ni Dilima. Nandyan din si Risa. Oh my God! Ini-endorso rin ng malap shotgun ang bunganga na si Trillanes. Saan kaya pupulutin ng mga ito? Ang dami ini-endorso maging presidente. Sigurado ba ang plano ng mga ito? Ang plano ba ay para gumanda ang ekonomiya? Gumanda ang pamumuhay ng mga Pilipinong may hirap o taong bayan? At isa pa, baka ito ang gusto nilang mangyari. May pinaprotektahan, may nag-utos, may nagdidikta sa kanila. Kaya gusto nilang tumakbo para labanan si Sara sa pagka-presidente sa 2020 dahil may pinoprotektahan. Alam niyo naman, nakikita niyo naman, nararamdaman niyo naman sa kasalukuyan. Nandyan na nga yung malaking isda pero malaya pa rin. Hindi pa rin nalalagay sa dapat paglagyan. Oh my God! Si Risa, di ba siya rin yung kasabwat or may kinalaman or sangkot sa PhilHealth, pundo ng PhilHealth? Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Dahil may pinoprotektahan sila, may sinusuportahan, may nagdidikta. Sino mang nagdidikta sa kanila? Unang-una, ang NPA. Kasapi sila ng NPA. Kasi matatalino ng mga Pilipino, hindi na kayang diktahan. Iba kasi nadidiktahan, nabibili ang prinsipyo, nabibili ang dignidad. Hindi na pinapairal yung prinsipyo at dignidad. Pira-pira na lang. Pero nasa sa inyo mga kababayan kung sinong pipiliin nyo. Sara Duterte or kabilang partido. Dahil alam niyo naman, ang pangarap ng isang Sara Duterte ay mapaganda ang takbo ng Pilipinas. Mapaganda ang taong bayan. Maging malinis. Maging tapat sa serbisyo. Kagaya ng tatay niya. Kilala tayo sa buong mundo, pinag-usapan tayo. Ngayon, pag binanggit ang Pilipinas, parang tinatanggi namin mga OFW Noy. Hindi yan. Di ba? Ganon. Kaya saan pa kayo? Mag-isip tayo mga kaibigan kung anong ikaganda ng Pilipinas.